tayo ay bumangon, Masiglang gumising, mabuting asal ating yakapin. Hindi lang sa isip, hindi lang sa salita, dapat ay makita sa ating mga gawa. halina, halina sa mundo ng halaga. Bawat bata rito, laging masaya. Maging magalang, maging matapat, pagmamahal sa kapwa, ibigay ng sapat. Isa pa! Maging magalang, maging Values matapat, Education 7, gamit ng isip at kilos loob sa sariling pagpapasya at kilos. Sa paglalaro, may kalarong kalaro, huwag makikipag-away. huwag maging lilo, Kung may nagkamali, marunong magpatawad, ang batang mabuti. Most essential learning competency. Nakapagsasanay sa maingat na paghuhusga sa pamamagitan ng pangingilati sa katotohanan at kabutihan na nakapaloob sa isang sitwasyon. Isip. Ang kapangyarihan ng tao na makaalam at mga tuwiran. Kapangyarihang humusga, sumuri, mag-alaala at umunawa ng kahulugan ng mga bagay. Kilos loob. Ang kapangyarihan ng tao na pumili, magpasya at isakatuparan ang napili. Kumilos at gumawa ng kabutihan ang pangunahing gamit at tunguhin nito. Ang isip at kilos loob. Katangian at tunguhin ng isip at kilos loob. Sino ang mas mapanuri at mapanagutan? Tao o hayop? Suriin natin, bakit magkaiba ang naging reaksyon ng tao at ng hayop sa harap ng pagkain? Ano ang ginamit ng tao bago siya nagpasya? Ano ang nagtulak sa kanya na piliin ang tama o mali? Pag-aralan natin, ang tao ay may natatanging katangian na nagpapaiba sa kanya sa ibang nilalang. Ito ay ang isip at kilos loob. Simulan natin sa isip. Ang isip ay ang kapangyarihan nating mga tao na makaalam, mga tuwiran, mag-analisa at umunawa ng mga bagay-bagay sa ating paligid. Ito yung dahilan kung bakit nakakapag-aral ka para sa exam, nakakaintindi ng math formulas, at nakakaalala ng mga alaala. Ano nga ba ang ultimate goal o tunguhin ng ating isip? Tandaan ninyo ang salitang ito, katotohanan. Ang ating isip ay laging naghahanap ng kung ano ang totoo. Kaya nga kapag may naririnig tayong chika o balita, nagtatanong tayo, totoo ba yan? Gawa yan ng ating isip. Ginagamit natin ang ating mga mata, tainga at iba pang pandama para magsaliksik at hindi maloko ng mga maling akala. Hindi sapat na alam mo lang kung ano ang totoo. Dito papasok ang katuwang ng isip na tinatawag na kilos loob. Kung ang isip ay para sa pag-unawa, ang kilos loob naman ay ang kapangyarihan nating pumili, magpasya at gawin ang isang bagay ng may kalayaan. Kung ang tunguhin ng isip ay katotohanan, ang tunguhin naman ng kilos loob ay palaging kabutihan. Ang kilos loob ay likas na naaakit sa kung ano ang mabuti para sa sarili natin at para sa ibang tao. Ito yung naguutos sa katawan mo na,
tulungan mo ni si nanay maghugas ng pinggan. O kaya, huwag mong kukunin ang sukli dahil hindi sa'yo yan. Ang pagkakaroon ng harmonya sa pagitan ng isip at kilos-loob ang nagpapabukod tangi sa tao at nagiging batayan ng maingat sa paghusga sa araw-araw na pamumuhay. Ilapat natin ang ating aralin. Suriin ang sitwasyon at tukuyin kung ano ang ididikta ng isip at kung ano ang magiging pasya ng kanilang kilos-loob alinsunod sa katotohanan at kabutihan. I-type sa comment section ang inyong mga kasagutan. Saan kaya ako kukuha ng pera para sa proyekto? Teka, cellphone ito ni Mark ah. Mapapabilis ang bayad ko kung kukunin ko ito. Tayahin natin ang ating sarili. Isulat ang isip kung ang pahayag ay tumutukoy sa katangian at tunguhin ng isip. At kilos-loob naman kung ito ay tumutukoy sa kilos-loob. Ang pangunahing tunguhin nito ay ang alamin ang katotohanan. Ito ang kapangyarihang pumili, magpasya, at isakatuparan ang isang mabuting pasya. Ginagamit ito ng tao upang magsuri, mag-alaala, at umunawa sa kahulugan ng mga bagay. Ang tunguhin nito ay palaging nakatuon sa kabutihan at umiiwas sa kasamaan. Ito ang nagbibigay sa tao ng kakayahang mag-isip ng lohikal at mapanuri bago kumilos. Tayo ay bumangon, Masiglang gumising, mabuting asal ating yakapin. Hindi lang sa isip, hindi lang sa salita, dapat ay makita sa ating mga gawa. Halina, halina, sa mundo ng halaga, bawat bata rito